Hi guys, good morning. So, gumawa na naman ng video regarding sa aking DIY ng aking CGFNS visa screen na ngayon ay True Merit. Yan guys, ito ay para sa mga aking fellow nurses na ongoing process or magpa-process pa lang ng kanilang visa screen. So, stay tuned and sana may matutunan kayo sa akin video na to. Let's go! So, ilalagay ko dito yung print screen para makita nyo kung paano yung step by step ng pag-register sa True Merit. So, makita nyo sa screen. So, type nyo lang True Merit Login. Dati siyang CGFNS. So, CGFNS Connect. So, punta lang tayo doon. As you can see on the screen. So, makita nyo sa print screen email address of applicant. So, ayan. Lalagay nyo yung email address nyo dyan. So, lagay natin. Then, click continue. Then, re-enter the email. And then, send. Send code. So, mag-ask ng send code. So, makita nyo dito, email has been sent from True Merit. So, check your email to check the link and to reset your password. It's sa Gmail account. So, ayan. True Merit from CGFNS. May link kayo makikita. So, the link will expire within 30 minutes. So, click nyo lang yung link. So, ayan na. Yung security code. Ayan. 869341. And then, verify. So, once ma-verify, so, may message. Please select applicant or authorized agent. So, since you are the applicant, so click the applicant. Okay, then submit. Sa may right upper, there's a submit button, so click it. So now, nandito tayo sa account creation. So, basic information lang to. So, kailangan yung ilagay yung mga information nyo. So, start na tayo. So, your first name. Middle name. And last name. So, kung mayroon kayong suffix, and then lagay nyo lang yung date of birth nyo. So, your date. And then, do you have an existing CGFNS ID number? So, if meron, yes. If not, so, since bago pa lang tayo, so, click no. And then, additional qualifying information. Do you have a passport? So, yes. And then, passport issuing country. So, hanapin natin yung Philippines. Then, passport number. And then, you have current or valid healthcare professional license? Yes. So, jurisdiction. So, lalagay nyo dito kung saang jurisdiction yun. So, meron akong PRC. So, yung PRC. So, lalagay nyo lang Philippines. So, kung nasa ibang bansa din kayo, so, lalagay nyo din. Pero yun, Philippines yung natin sa ating tutorial. So, Philippines, province. So, it's Manila. And then, license number. Yeah. And then, education information. So, kailangan nyo ilagay. So,
Ito yung entry level, certificate, diploma, bachelor degree. So lalagay nyo lang. So since jurisdiction or country, so again, put natin ulit yung Philippines. So kailangan lang nating ilagay yung tamang mga information kasi i-verify ito ng CGFNS. Tapos yung school name. So school name lagay natin. Yan, University of Santo Tomas. Then year graduated. So tagal na to. Yan. Again guys, itong mga information na ilalagay ko dito is for the sake of tutorial lang. So hindi ito accurate. Okay? So pero yung ilalagay nyo dapat accurate. So yan, once na-complete nyo na yan, lalagay nyo I accept and read the above terms and condition. So ayan, dyan, accept. Then dun sa pinakababa, yun, click submit. So check nyo ulit, again, double check kung tama lahat. Ayan, so submit. So yun, after nun, ayun, so nakapag-create na tayo ng account. So ngayon naman, i-open ko ay yung aking actual na CGFNS account. So yung kanina, paano lang kayo makapag-register. So pinakita ko lang yung ways. So yun, mag-login na ako sa aking TrueMerit account. So yun, may verification to. So kailangan nyo mag-create ng 3 security question. So yun, so ito, hinahanap kung saan ba yung jurisdiction ng aking license. So Philippines, ayan po. So click lang natin. So it's loading. So ayan, na yung aking account. So as you can see, ito yung aking account. So yung name ko, so contact information andyan, and then sa baba makikita nyo yung aking mga na process. So bali meron na akong nung November 5, 2023 nag-process ako ng aking visa screen. So yan, so ang binayaran ko dyan ay $700. So paano ba mag-start yan? So i-click nyo lang itong service order. Once maklik nyo yan, andun lahat ng mga kailangan nyo ipaprocess. Pero wag muna tayo dyan kasi bago mo yan magawa, yung visa screen mo, kailangan mo muna mag-provide ng mga information and documents na i-input mo sa iyong information. So pupunta tayo sa my profile. So ito yan, my profile. Click nyo lang yan, my profile. So dyan sa my profile, once ma-open nyo na yan, so dyan nyo na ilalagay yung mga information nyo, demographic data, mga IDs, trainings, diploma, yung high school, yung college, yung trainings nyo, lalagay nyo din. And then while waiting, loading pa rin naman. So kailangan ready kayo ng mga information yun. So mga basic, lahat ng IDs nyo, passport, marriage contract, birth certificate. So kailangan naka-ready yun. So ayan, ito na. So ayan, makikita nyo dun sa left side ng screen, i-zoom ko lang. So ito yan. So yan, makikita nyo daan. So lahat yan complete. So information mo, personal information mo, so dapat complete. Contact information mo, so contact, mobile number mo, email address mo, address mo sa Philippines or address mo, current address, personal information. So ayan, makikita nyo yung names, lahat yan, ayan,
name, first, last, middle name, yung birth date nyo, citizenship nyo, languages spoken, profession, and then yung passport nyo, yan, nandyan. So once ma-process nyo yan, may i-click lang kayo na sa dulo na next. So ayan, sa may baba, next. Tapos pupunta na yan dito sa next slide, contact information. So lahat ng information na nyo ilalagay dyan. And then yung employment practice nyo. So lahat ng employment practice nyo ilalagay dyan. Yung sa akin, yung dito sa current employer ko, nilagay ko. Tapos yung first 10 years employment. So ilalagay before ako makapunta na Saudi. So nilagay ko din yun. So pero at least dapat meron kayong certificate or certificate of employment na kasi i-verify din yan. So yun, lalagay nyo din yan. Basta yung mga employments na alam nyo meron kayong mga certificates at yung ilalagay nyo. So, and then next, practices nyo. And then specialty certification information. So ito yung mga BLS, ACLS, PALS. So yun, lalagay nyo din. Tapos need nyo din i-provide yung mga certification and date kung kailan nyo siya nagawa, and then yung certificate or yung ID na certificate of completion ilalagay nyo din. So everything na ilalagay nyo dito information may corresponding certificate or proof. So yun, tandaan nyo, everything dapat may proof na may certification. Next is the continuing education or revalidation. So ito naman yung next is the licensure and registration information. So ito naman yung mga lisensya nyo. So from the Philippines, yung Saudi Council nyo, and then yung USRN license nyo. So dyan. So lahat dyan lalagay nyo. And then corresponding certificate or proof. So lalagay nyo yan dyan. Expiration date, license number, yung lahat. And then yung continuing education, parang nilagay ko dito wala na kasi hindi na ako nag-master. So yun pala yun. Sorry guys. So sa continuing education and revalidation, yung kung may mga special postgraduate, so yun, masteral, so lalagay nila. And then higher and tertiary education. So yung high school diploma and then yung college diploma. And then yung general education information. So ito yung it's, I think elementary, yeah, yung sa elementary na education. And the next one is the English language proficiency test. So lalagay dito IELTS, PTE, ano ba, MET, OET. So dyan yung lalagay. So kapag nag-start na kayo nito, so lagay nyo na yun dyan. And then last is personal profile summary. So yan na yan. So isa-summarize. So check nyo na kung tama lahat. So anyway, bago nyo naman i-click yung next and save, i-double check nyo lahat kung baka may nakalimutan kayo. So after yan, once completed, next slide, doon ko na ipapakita yung visa screen kung paano siya gawin. Pero ito lang yung paano kayo mag-complete ng inyong information sa CGFNS, yung inyong profile. So dapat lahat ng lagay nyo dito is true and correct. So again, double check nyo kasi mahirap na magkamali. So yan. So ayan, so pag all green na, all complete na nang nakalagay, so proceed na kayo sa iyong My Dashboard. So click natin, My Dashboard. So yan. So dyan,
paano ba mag-order ng visa screen certificate application? So, pupunta lang kayo dito sa shopping cart. So, ito, i-click ko. Shopping cart. So, yan. So, kunwari, wala pa kayo. So, dyan yung makikita. So, ayan. Itong window na ito, so, dito nyo na makikita. I-zoom ko lang. So, ayan. May CES, CP, Credential Verification Service for New York State, e-document, certification CGN, addition to merit. So, yan. So, ang kukunin nyo is yung visa screen. So, hanapin nyo lang yan yung visa screen. Okay? Ang kukunin yung program. So, kunwari, naka-click na kayo. So, babalik tayo dun sa ating dashboard. Kasi naka-order na kayo. Pagpunta nyo sa dashboard, i-require kayo magbayad. So, ayan. I-purchase nyo lang. Purchase, $700. So, once makapag-payment na kayo, credit card lang to guys. So, credit card. Hindi pa rin yung mga debit card. So, credit card. Once magbayad na kayo nito, click nyo lang yun. And then, isa nyo yung receipt dito. Ayan, yan yung resibo. Visa screen, VS. So, yan yung pipili dito sa... So, ayan. Yan yung resibo. Yan yung pipilian nyo dun sa mga pinakita ko kanina. And then, i-click nyo lang yung service order details. So, so ayan na. Dito ka na mapupunta. So, ito yung order number mo. 3, yung order number. And then, so, yung mga documents na kailangan mo, pag hindi pa yan kompleto, lahat ng color is blue. So, it means further action required, blue. So, for example, so application document, additional requirement identification. So, ang gagawin mo yan, i-click mo lang yan, yung requirement na yan. Okay? So, note, i-click mo lang yan, tapos bigyan ka ng instruction. Tapos yung application document, yung photo, yan. Makita mo yung status. May status naman ilalagay dyan. Needs to upload or requirements, ganyan. And then, ayan, yung payment in full, yun. I-ano nyo din, resibo. Yan. Yan yun ilalagay. So, and then, once niya ma-upload nyo na yan, self-explanatory naman yan guys. So, i-upload nyo lang yan daan. Once ma-upload yan, mag-yellow yan, under review. Pag okay na, mag-green. Yan. And then, dito naman sa TOR, license validation form, makita nyo yan. Yan ay may kukunin kayong mga documents. So, for example, yung sa school nyo, transcript of record. So, may download lang kayo dyan. Dito sa right side, meron yan na mga form. Makita nyo, note, direction, and form. So, yan. Every time na mayroon kayong kailangan i-complete, ilalagay nila yan. May note yan. So, click nyo lang yung note. Tapos may direction kung paano nyo gawin yung task na kailangan mo gawin. And then, pag-require ng form, so ipiprint nyo yung form, ipapadala nyo yun sa school. So, yung school nyo, alam na nila kung ano yung gagawin doon. Yan, yung license. Pero yung sa license nyo sa New York, yun, i-upload nyo lang yan dito. May note naman yan dyan, at direction. So yan, dyan lahat dyan, may notes.
And exam documents, yan. Ilalagay nila kung kailan ka nakapasa. So, kailangan mo i-upload dito yung NCSB and papel. So, dalawang copy yun eh. Yung once makapasa ka ng NCLEX, may papadala sa'yo yung nurses. Then, meron kang may picture ka noon, tapos nakalagay doon yung date and time na nakapasa ka. Tapos sa likod, kung ano yung state mo. So, yun. Parang certification na nakapasa ka. So, yun yun. So, dito yan. Ayan. Dito yun sa exam documents. Yan. NCLEX. And then, yung IELTS mo. So, yung IELTS mo naman, ang kailangan nila, kung nakapag-IELTS ka, ako kasi dito ako nag-IELTS sa British Council. So, nag-email lang ako sa kanila na please submit a copy of my IELTS exam test report to CGFNS. So, ipoprovide man nila dito yung address. Pero ngayon alam ko electronic na lang, so meron silang ibibigay parang dun sa form na yun may barcode, so dun nila i-send yun. Yun. So yun guys, ganun lang yun. So yan, kapag nasubmit nyo na yan, pag-duty, isubmit nyo lang pa isa-isa yung PRC, yung dito sa sa diploma nyo sa Pilipinas, sa school. So yan, una blue lahat yan, blue lahat, makita nyo blue. Pero every now and then, let's check nyo. Once masubmit nyo na yung certain document na hiningi sa per sections, magiging yellow na yan for under review. Then, after nyan, after 1 day, 3 days, yung iba kasi medyo matagal, 5 days, 1 week, magiging na siyang green, tapos may check. Ibig sabihin nun, complete service documents. So yun, once makomplete nyo na yan, yun, issue na kayo ng visa screen certificate. Yun na yun guys. So yun, yung pag-process ng lahat ng mga papeles dito, hindi yan isahang upuan. So, medyo matagal din. Katulad sa akin, so kailangan ko mag-submit ng special power of attorney, tapos yung ID ko. Kailangan kasi, sulat kamay mo yung special power of attorney mo, tapos yung pirma mo, hindi digital, bawal yung digital. So kailangan pirma, pupunta ka sa Philippine Embassy, papa-authenticate mo, may form na doon, so papadala mo via DHL ko pinadala. So yun natin na process. So yun lang guys, yun yung pag-process. So bali ako actually natapos ko to, check natin dito, November ko natapos to. So na-start ko to after ko mag-IELTS. After ko mag-IELTS, nag-IELTS ako June. So from June nag-start starting March. So March, nag-start na ako mag-collect ng mga papers ko, mag-send ng papers sa Philippines. So March, April, May, June, July, August, September. So almost 8 months din yung tinagal ng aking pag-process until makuha ko yung visa screen certificate ko. So yun guys, so I hope may natutunan kayo. So kung hindi nyo masundan, ulitin yung aking video para sigurado wala kayong mag-miss. Anyway, itong video nito is to help po yung aking mga fellow nurses na may mga application sa US. Yes, yun lang guys ang aking experience. DIY kasi ako gumawa nito. So, inaral ko din lang to sa YouTube. So, yun guys, thank you sa panonood. And kung nagustuhan nyo, thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. And again, thank you and see you on my next vlog and my next tutorial. Bye-bye.